Yung sabi nila sa salita nila, hindi daw pwedeng mangisda sa loob. Bawal. Kinawit pa ako dito sa lig. Narito na ang mga maiinit na balita mga kabayan. Scarborough Shoal, bantay sarado na ng China Coast Guard at Chinese Navy warship. Naglagay na rin umano sila ng mga malalaking tubo sa bahura na tila gustong tayuan na ng bagong istruktura. Isang barko rin ng China ang inakyat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa dalampasigan ng Zambales. Nakapatay umano ang AIS nito at hindi rin sumasagot sa tawag. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na modernisasyon ng bansa, nilagdaan na ng Pilipinas at Japan kahapon ang isang kasunduan para sa pagkuha ng 5 karagdagang 97-meter class patrol vessels para sa Philippine Coast Guard. Ang pagbili ng mga multi-role response vessels ay tutustusan ng Japanese Officials Development Assistance o ODA na nagkakahalaga ng 64.38 billion Japanese yen na niloan sa ilalim ng ikatlong yugto ng Maritime Safety Capability Improvement Project para sa Philippine Coast Guard. Nilagdaan ni Japanese Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador to the Philippines, Indo Kazuya, ang exchange of notes sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Sinabi ni Indo Kazuya sa isang talumpati na habang ang sitwasyon sa paligid ng Pilipinas ay patuloy na seryoso, ang Philippine Coast Guard ay nakatayo sa isang frontline para sa pagprotekta sa ating mga karaniwang interes at mga patakaran na nakabatay sa Maritime Order. Dagdag pa niya, noong May 15 ay binisita niya ang isang 97-meter class multi-purpose vessels at narinig niya mula kay Admiral Gavan ang tungkol sa kahirapan ng mga operasyon ng Philippine Coast Guard. Kaya muli niyang pinagtibay ang kahalagahan ng pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Nauna nang nakuha ng Philippine Coast Guard ang dalawang 97-meter class MRRV sa ilalim ng Japan at MSCIP Phase 1 at Phase 2 ng Pilipinas. Ang dalawang 97-meter patrol ship na BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ay ginagamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at nag-e-escort sa mga sibilyang bangka na nagsusuplay sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa kinakalawang na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang Japan ang nangungunang bilateral na kasosyo sa ODA ng Pilipinas kasama ang mahabang kasaysayan ng suporta nito para sa mga prioridad sa pagpapaunlad ng Pilipinas na sumasaklaw sa mga infrastruktura, kalusugan, human resources, agrikultura, edukasyon, humanitarian assistance at disaster relief. Bukod pa dyan ay marami pang iba. Samantala, bantay sarado na umano ng mga China Coast Guard at Chinese Navy warship ang Scarborough Shoal ngayon. Nalaman yan matapos isumbong ng mga mangingisdang Pilipino sa advance party na Atin Ito Coalition na nakalapit ng 25 nautical miles mula sa bahura ng Scarborough. Ayon sa kwento ng mga mangingisda roon, sa bukana o pasukan ng lagoon ay may nakapwesto na umanong 4 na China Coast Guard vessels at sa loob naman ng lagoon ay mayroon ding 5 Chinese Navy warship. Kung dati ay nakakalapit pa ang mga mangingisda ng nasa 100 meters sa labas ng bahura, ngayon ay mahigpit na at itinataboy na sila ng China Coast Guard. Ayon sa mga mangingisda ay may mga ibinaunang mga malalaking tubo ang China sa loob ng bahura at hindi nila alam kung para saan yon. Abay mukhang magsisimula na nga talagang tayuan ng istruktura ng China ang Scarborough Shoal mga kabayan. Dagdag pa ng mga mangingisda kabayan ay hinihingian pa sila ng mga China Coast Guard ng huli nilang isda. Pero mas okay na ito kung ikukumpara noong Administrasyong Duterte kung saan hindi na nagsasalita noon ang tauhan ng China Coast Guard at basta na lamang itong sasampa sa mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino at saka kukunin ang mga huling isda at pinipili pa nila ang mga malalaki. Kaya't maaawa ka na lang sa mga mangingisda noon na umiiyak dahil wala nang maiuuwi. Basta walang sila nang paalam, maulungkatin na yan. Yan ang masyadong parang panglitang tingin natin dito sa mga Pilipino. Lungkat nila sir, kung ano yung gusto nila. Ilagay nila sa plastic. Pang magaganda pang kunin nila. Magagandang ano? Yung mga tanay, ganyan, mga lapo. Kunin nila yan, walang paalaman yan. Basta nakuha nila, alis na kaagad yan. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Scarborough. Umuwi kami luhaan. Sa Scarborough, walang kinita.
Bantay sarado rin ngayon ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang Escoda, pero ang Scarborough ay tila napabayaan na lang ito at malaya ang China na gawin ang gusto nito. Samantala, isang araw matapos isagawa ng atin ito coalition ang resupply mission sa Scarborough ay biglang naglabas ng ulat ang China na maaaring ikulong ng China Coast Guard ng 60 araw ang sinumang hindi Chino na tatawid umano sa China border. At magiging epektibo na umano ang bagong regulasyon na ito ng China sa Hunyo. Tinawag naman niya ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na iligal. Anya, maituturing itong harassment dahil nasa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa ang mga mangingisdang Pilipino. Tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea batay sa UNCLOS. Dagdag pa ni Tariela ay paninindak lamang umano ito ng China upang wag magpatuloy ang mga civilian mission sa West Philippine Sea. Samantala, nakaangkla naman malapit sa dalampasigan ng San Felipe sa Zambales ang isang barko ng China. Mayroon pa itong watawat ng Pilipinas at nakapatay ang AIS o Automatic Identification System ng barko kaya hindi umano ma-detect ang kanilang presensya. Pero naispatan ito ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa San Felipe. Una itong napansin noong Miyerkules at nang radyuhan ng Philippine Coast Guard ay hindi daw ito makontak kaya't kinaumagahan ay inakyat na ito ng Port State Control at K9 unit ng Philippine Coast Guard. Dito na nadatnan ng Philippine Coast Guard ang 7 Chino na nagmula pa daw sa Hong Kong. Ayon sa Philippine Coast Guard ay sa Maynila daw talaga umano sana dadaong ang barko pero mahal daw ang anchorage fee kaya't pinili ng mga Chino na dito na lang mag-angkorahe sa San Felipe sa Zambales. Paliwanag pa ng mga Chino na bili umano ng isang Pilipino ang barko kaya sila nasa bansa. Wala namang notice of arrival sa Philippine Coast Guard ang barko na ginagawa ng mga lokal at foreign na dadaong sa bansa. Sa ngayon ay nakahold muna ang barko habang gumugulong ang investigasyon. Tinatayang nasa 130 nautical miles ang layo mula sa San Felipe, Zambales sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kung saan nagaganap ang mga matinding girian ng mga barko ng China at Pilipinas. Ang disenyo ng barkong ito ay tulad ng mga nakikita nating Chinese maritime militia vessels, kaya ano sa tingin niyo mga kabayan? Espiya na nga ba ito ng China?